So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ May para sa isang panibagong vlog na kung saan guys ituturo ko sa inyo yung step-by-step procedure kung paano nyo nga ba pwede tanggalin yung copyright claim sa inyong mga videos. Sa mga di nakakaalam guys, especially sa monetized channel, na maaari itong makaapekto in the long run, lalo na pagka yung may-ari ng kanta is nag-claim siya doon sa music na ginamit mo at maaaring makihati siya doon sa revenue ng video mo. Which is alam naman natin na ayaw mangyari sa atin. Sino ba naman ang content creator na gusto makihati sa isang creator din na kung saan pinaghirapan niya yung video niya? At the same time, hindi natin masisisi yung may-ari ng kanta kasi ginamit mo yung kanta niya. So syempre guys, habang maaga pa, kailangan na natin iwasan ito. So dito guys, ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano nyo pwede tanggalin yung mga copyright claim nyo sa video. So hindi na natin papatagalin to guys. Let's go! So nandito ako sa isang channel ko, which is ito yung gaming channel ko guys. Ngayon may mga live stream ako na merong copyright claim. Okay? So yung unang pupuntahan natin guys is yung ating YouTube Studio. Okay, and honestly guys, pwede nyo pala itong gawin sa mga cellphone nyo. So sundan nyo lang siya at pwede nyo palang i-desktop site. No? So desktop site yung mga Google nyo. So for example, wala kayong laptop, wala kayong desktop. So I suggest bago nyo sundan itong tutorial na ito sa pagtanggal ng copyright claim, dapat naka-desktop site na po yung mga phones nyo. Okay? So ngayon guys, ang i-click nyo lang po is yung inyong mga YouTube Studio. Ayan. Pero kung sa iba po kayo dadalhin ng nitong pag-click nyo sa inyong mga YouTube Studio, I suggest kung naka-cellphone kayo, ang i-click nyo po is yung Manage Your Videos. Okay, so pag naando na po kayo, makikita nyo po itong settings na ito. So tsaka po kayo lumipat dito sa content. Kasi minsan guys, pagka naka-cellphone kayo, is mare-redirect kayo mismo dun sa YouTube Studio app. So dapat ganito po yung format ng sa cellphone nyo, no? So mas advantage po pala kung meron kayong laptop or desktop. Pero kung naka-Android phones kayo or kung ano man na cellphone na gamit nyo, is pwede nyo din naman itong sundan basta naka-desktop site po kayo. As you can see guys, wala tayong video dito kasi puro live stream lang. So click nyo po yung live. Depende po kung ano po yung video nyo na may copyright claim. So kung sa video, hanapin nyo dyan. So ito pala guys yung pinakamadaling paraan para makita nyo yung mga videos nyo na may copyright claim. So click nyo po itong parang tatlong guhit na ito. Ayan, and click nyo po yung copyright. So dito guys, lalabas po lahat ng mga videos nyo na may copyright claim. So sa sitwasyon ko guys, dahil sa puro live itong channel ko na ito, so pupunta tayo sa live. Ayan, so as you can see guys, may bumungad agad sa atin na isang video ko na may copyright, no? So para makita ko lahat ng videos ko or live stream ko na may copyright claim, so ganun lang po ulit yung gagawin natin. So click nyo po ito and then click nyo po yung copyright. Ayan, so madami po, medyo madami tayong videos. I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 yung live stream natin na may copyright. So DJMA, so paano ba namin pwede alisin yung copyright claim? So ito na nga guys, hindi na natin papatagalin. So ito, itutok nyo po dito yung inyong arrowhead sa word na copyright. So dito guys, okay? So kahit ano dyan, depende po kung ano yung videos nyo na may copyright. So itutok nyo po dyan. And then i-click nyo po yung see details. Ayan, click nyo lang ito. Alright, and as you can see guys, ipapakita dito yung status overview. So kung ito ba ay pwedeng maapektuhan ng channel nyo, so sa akin naman not affected. And then visibility is still public. Ngayon sa ilalim guys, dyan nyo makikita yung music ng video or live stream nyo na na-detect ni YouTube na merong tinatawag na content ID claim or sabihin natin na merong copyright claim. Okay, so ganito lang guys, sobrang simple lang ng gagawin nyo. Okay, so click nyo po ito, yung select action. Ayan, so meron tayong iba't ibang choices kung ano yung gusto nyo dito na gawin nyo doon sa music na na-detect ni YouTube. Okay, so yung una, erase song. Okay, remove the claim song while keeping other sounds such as speech or mute all sounds. So dati guys, walang ganito sa YouTube. So dahil nga nag-i-improve si YouTube time to time is nagkaroon siya ng ganitong option na kung saan is pwede niyang i-maintain yung boses mo at ang tatanggalin niya lang doon sa video na na-copyright claim is yung music.
Okay? Kasi dati guys, once na sumabay yung pagsasalita mo doon sa music background na copyrighted, is pati yung boses mo matatanggal. So ngayon guys, ito, meron na tayong ganitong option na kung saan ma-maintain yung boses mo habang nagsasalita ka, habang mawawala naman yung background music na copyrighted. Okay, so yan yung unang option. Pangalawa naman guys, pwede kayong magpalit ng music, no? So pick an audio from the YouTube audio library to replace the claim audio and resolve the claim. And then pangatlo, trim out segment. Pag sinabing trim out segment guys, ikakat niya yung portion ng video mo or yung live stream mo na merong copyright content. Okay, which is mawawala yon doon sa live stream or video mo. Okay, and then yung dispute naman guys, kung alam mo sa sarili mo na sa'yo yung kanta, at sabihin natin na talagang gusto mong ipaglaban na wala ka namang kinuhang ibang music, talagang ikaw yung gumawa, is pwede mong piliin itong dispute. Sabi dito, dispute a claim if you have the necessary rights to the content, no, or other valid reasons. It takes up to 30 days for a final resolution from the claimant. Your channel won't receive a strike if your dispute gets rejected. Okay? So sa pagkakataon na ito guys, ang gagawin ko, no? So hindi tayo mag-erase ng song, hindi ako magre-replace. So ititrim ko na lang siya. Okay, para kahit papano maalis natin yung copyright claim content nitong live stream ko na ito. Pero guys, ako kung ako yung tatanungin nyo, ang may sasuggest ko sa inyo is ito na lang ang i-click nyo. Okay, erase song. Para kahit papano is ma-maintain, kung kayo man ay nagsasalita doon sa video, is ma-maintain yung boses nyo. No? So habang tinatanggal nito, yung music na sumasabay sa boses nyo, para automatically pagkatapos ng proseso is mawawala na yung copyright claim sa videos nyo. Okay, so ito yung piliin nyo. Pero sa akin guys, ito yung pipiliin ko. So trim out segment. So click ito. For example, ito yung sa inyo guys, ito yung i-click nyo, erase song. Sa akin naman guys, iti-trim out ko yung segment. So ito yung i-click natin. Okay, so for example guys, na-click nyo na yung sa inyo, kung ito man or ito or ito. So click yung continue sa baba. Oh guys, ganyan lang kadali So as you can see guys, nakalagay dito, trim the claim part of your video. So ito guys, mapapansin nyo, meron kayo dito parang square. So ito yung part ng video nyo, or sabihin natin ng live stream nyo, na kung saan na-detect ni YouTube na copyrighted siya. Okay, so that's why nakadepende po yan sa inyo kung gusto nyong i-trim or kung gusto nyong i-erase yung music. Kaya nga, in-explain ko sa inyo yung mga option kanina kung ano yung pwede nyong gawin. So kumbaga sa atin guys, matitrim ito. So kumbaga madi-delete na ito doon sa portion ng video natin. So after the process, mawawala na yung copyright natin. Okay, so kung approve na sa inyo ito, no, i-explain dito yung about sa trim the claim part of your video. Remove the part of your video where copyrighted content has been claimed. Double check your video before continuing. The trim and remove things like info cards, ad breaks, and end screen that exist within the trim area. Ayan, so ako naman guys, I think okay na to. So i-click ko na yung save. Ayan. Ayan, so ready to trim sa'yo. So trim na natin guys. And pagkatapos nito guys, 100% mawawala na yung mga copyright claims nyo or yung mga copyright nyo. Okay, so trim natin. At ito guys, no, it takes a few minutes po pala, no, bago po magkaroon ng resulta itong proseso na ito. So nakalagay po dito, video editing is in progress. This process might take a while. You may leave this page and check back later. So we update any viewing or monetization restrictions after your changes have been processed. Okay, so the video will remain in its current state until this process is incomplete. Ayan. So X muna natin guys. Okay, so ngayon guys, babalikan natin ito. Okay, uulitin ko guys, no, ito po pala yung videos na inayos natin. So dapat mawawala na po yung copyright na yan. So papakita ko po sa inyo guys, ito po yung thumbnail natin dito sa live na ito. Ito rin po yung title. So para makita natin na effective po talaga yung ginawa natin sa pagtanggal ng copyright claim, is babalikan po natin to in a few minutes. Okay, para makita po natin yung resulta kung effective nga ba itong ginawa natin na ito. So ayun na nga guys, kung titignan nyo, no, so nawala na yung copyright niya dito. Ito guys. So kung kanina, di ba meron siyang nakalagay na copyright? Okay, so after nung process, ito na siya.
So nawala na yung copyright dito, meaning okay na tayo, no? So kumbaga ano ba yung mangyayari once na meron kayong copyright, especially kung monetize na yung channel nyo? So maaaring yung owner ng music is makihati siya dun sa revenue noong video na nireport niya na merong copyright, or sabihin natin maaaring mapunta yung revenue mo doon sa owner ng kanta. Kaya madalas pinoproblema ito ng mga content creators na monetize na. So that's why big deal din talaga once na itong restrictions dito is magkaroon ng copyright at maayos nyo siya. No, kasi most of the time pagka monetize na kayo guys, magkakaroon kayo ng dollar sign dito. So try natin pumunta sa aking channel para makita nyo guys. Ayan, so ito yung itsura niya guys pagka monetize na kayo. Ayan, so dun sa aking channel na hindi pa monetize, wala pa siyang ganito, 'di ba? So kasi nga hindi pa nga siya monetize. Ngayon, pag na-monetize na kayo, magkakaroon kayo ng ganyan. So each video meron siyang monetization. So as you can see, kada video, so may hilera siya na ganyan. Makikita nyo po lahat ng analytics niya like visibility, monetization, restriction, yung date kung kailan nyo siya pinablish, yung views, yung comments, saka yung like versus the dislike. So makikita nyo po yan lahat dyan. And as you can see guys, pag clinic ko itong copyright, magugulat kayo guys. Okay, out of my 197 videos, ilan ang may copyright? Tignan natin. So wala. Okay, so lahat ng videos natin is non-copyrighted. So kumbaga lahat ng videos ko guys ay wala pong copyright. So that's why safe na safe tayo pagdating sa ating revenue. Okay, so mabalik tayo dun sa isa kong channel. Ayan, and sana guys natulungan kayo nitong tutorial na ito kung paano nga ba kayo pwede magtanggal ng inyong mga copyright. At for sure, lalo na dun sa mga bago dito sa YouTube na namang problema, lalo na if nakakatanggap kayo ng email regarding sa copyright claim. Para sa akin guys, hindi nyo yan kailangan problemahin. At ang pinakang advice ko sa inyo is kung gagamit kayo ng music, is make sure na lagi nyong tatandaan kung ano yung mga music na hindi copyrighted para hindi na kayo pabago-bago ng music na gagamitin. Kasi kalimitan nagiging sakit din ng mga bago dito sa YouTube na lagi silang gumagamit ng mga bagong background music na hindi naman kailangan. So kumbaga i-separate nyo yung mga music na hindi copyrighted para alam nyo na yung mga gagamitin nyo sa susunod. So yun lang naman guys, sana madami kayong natutunan, and again, don't forget to subscribe our channel DJMA for more videos like this. So yun lang guys, maraming salamat and see you po sa ating next vlog. So by the way guys, shoutout pala sa mga channels na ito. Ayan, so maraming salamat sa panonood ng ating videos, at syempre kung nakaabot ka sa part ng video natin na ito is don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel DJMA for more videos like this. And hopefully guys, no, na maayos nyo na yung mga copyright claim nyo para kahit papano is mabawasan yung problema nyo sa inyong mga YouTube channels. Okay? So guys, sa mga gusto pala magpa-shoutout sa ating next vlog is huwag nyo kakalimutan na mag-comment, and of course with the hashtag DJMA sa dulo para kahit papano is manotice natin yung mga comment nyo. Okay, so yun lang guys, maraming salamat.